Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumisigaw ang Panginoon, "Hali kayo mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang 6 na taong tigi-tigi-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin. Sa may pagpasok ng templo, tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga-roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga-roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuaryo." Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, "Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo." Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipat ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siya ring 4 na nilalang na nakita ko sa may ilog, Kebar, at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y 4 ng muka at 4 din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng makita ko sila sa may ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa, ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagkaroon si Ezekiel ng pangitain sa templo. Ang daming mga masasamang nangyayari sa templo at sa kaharian ng Jerusalem. Marami ang nagwawalang bahala sa mga masasamang ginagawa doon, tulad ng pangsamba sa ibang mga Diyos at pang-aapi sa kapwa Hudyo. Nagpadala ang Diyos ng 6 na mga tao na may dala-dala ng mga sandata. Ito ang kanyang pangitain. Pero nauna sa kanilang isang lalaki na nakasuot ng kayong lino at may dalang panulat. Inutusan ang lalaking ito na lagyan ng tatak sa noo nila ang mga taong nalulungkot at nagdadalamhati sa mga masasamang bagay na nangyayari sa lungsod. Sila yung hindi sumasang-ayon sa mga pang-aabuso at sa mga kasamaan. Inutusan ang 6 na may dala ng sandata na patayin ang lahat ng makatagpo nila na walang tatak sa kanilang noo. Yan yung mga walang kibo o pumapayag pa sa kasamaan na nangyayari. Kahit nasa templo, pinapatay ang mga taong ito. Hindi sila makakatago kahit nasa templo. At mula pa nga sa templo, nakita ng propeta ang mga kerubin. Ang 4 na nilalang nakita niya doon sa tabi ng ilog Kebar at ang mga gulong na dala-dala ng kaningningan ng Diyos. Ito ay lumipad at umalis sa templo. Iniwan na ng presensya ng Diyos ang templo. Ang aklat ni Ezekiel ay very symbolic. Ang 6 na mga tao na may sandata ay ang mga pinadala ng Diyos na magparusa.
Ang lalaking may dala ng panulat at nagtatak sa noo ay iyong nag-identify na mga taong hindi sumasang-ayon sa mga kasamaan na ginagawa sa templo at sa lungsod. Hindi sila pinarurusahan. Ang pinapatay at pinarurusahan lamang ay ang mga taong walang kibo sa masasama na nangyayari. Hindi nga sila maliligtas pati na ng templo. Kahit na sila ay nasa loob ng templo, darating din ang parusa sa kanila. Hindi sapat na huwag gumawa ng masama. Huwag din tayong sumang-ayon sa kasamaan na ginagawa ng iba. Huwag magwalang kibo sa kasamaan. Ang mga anghel na tinatawag na kerubin, ang 4 na nilalang at ang gulong ay kumakatawan sa presensya ng Diyos. Ang presensyang ito ay aalis na sa templo at sa Jerusalem dahil sa kasamaan ng mga tao. Hindi na nila masasabi na naroon ang Diyos kasi nandoon ang templo. Wala na rin ang Diyos sa Jerusalem. Wala na rin siya sa templo. Kung saan wala na ang kabutihan, aalis na rin ang Diyos. Paparusahan niya ang nagwawalang kibo sa kasamaan at kalapastanganan na nangyayari sa kanilang piling. Sorry, Panginoon, at madalas nagwawalang kibo ako sa mga kasamaan na ginagawa ng mga tao sa aking harap, sa aking paligid. Huwag po ninyo akong parusahan. Ayaw ko pong sumang-ayon sa mga kasamaan dito sa aking kapaligiran at sa aming bansa.